mas kailangan po maitaas ang antas ng kalidad ng edukasyon sa lungsod ng Pasay. At madagdagan po mga eskwelahan. Gusto po namin magkaroon ng bagong ordinance na pag ikaw'y taga Pasay, ay kailangan po zero bill. Wala po kayong babayaran kahit 5. Ay. Unang katanungan po, para sa inyo po ba, kung halimbawa, sa mga susunod na eleksyon, okay lang po ba sa inyo na magkaroon ng drug test ang lahat ng tumatakbong politiko? Ay, opo. Alam niyo, Master, no? Tsaka paring Jay. Importante po yun. Para malaman natin po na ang mga ihahalal natin ng tigapaglingkod ng ating bayan, ay alam natin malinis. Hindi gumagamit ang pinagbabawal na gamot. Ayun. Mahalaga po yun para Ayun. sa akin. Tama. Okay, si Vice Mayor. Ay, nako po, Master, welcome na welcome po sa atin ng drug test. Kahit ano pong Klase. test ang gawin. Actually, mas maganda nga po gawin po sa lahat. Kahit sa barangay level po, dapat gawin po lahat. Basta elected ang posisyon, dapat po ay may malinis po kayong record, especially po sa droga. Dapat drug-free po ang isang kandidato. Tama, okay. But I agree, Master. I agree. Anyway, nakalimutan kong basahin yung Pasay City ata kanina. Sila po ay tumatakbong mayor at vice mayor dyan sa Pasay. Sa mga kababayan natin dyan sa Pasay, so pagkakataon po ito para malaman din nyo, although nag-iikot naman kayo doon, mayor and vice, no? At anyway, sa mga hindi nakakakalabas, nakakapunta sa kanilang mga event, sa mga rally, so pwede na mapanood dito sa Banateros ang kanilang mga plataforma. So paring RJ, may pangunang katanungan ka ba kila Mayor at kay Vice Mayor Bong? Ito, syempre, common na tanong na to. Pero sa inyo po, Mayora at Vice, sa tingin nyo, anong mga pangunahing problema dito sa Pasay? Si Mayora po. Okay, salamat po, paring Jay. Unang nagiging problema po namin ay ang aming kalusugan. Yung ating pong Pasay City General Hospital, na yan po ang unang-unang daing reklamo ng ating mga kababayan sa lungsod ng Pasay. Sapagkat naniniwala po ko sa kasabihan ng kalusugan ng pinakamahalaga sa lahat ng sektoran sa ating lipunan. Yun. So, tsaka po yung ating pong master, yung ating pong edukasyon. Mas kailangan po maitaas ang antas ng kalidad ng edukasyon sa lungsod ng Pasay. At madagdagan po mga eskwelahan. Ayun. So, isa yun sa gusto mangyari ni Mayor, yung madagdagan ng eskwelahan. Pero sa health po, ano po yung binabalak natin para nang sa ganon ay hindi po nahihirapan yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga walang-wala, na hindi sila handa halos kapag nagkakasakit. Meron po ba tayong po pwedeng gawin doon na solusyon para kahit pa paano, hindi ganon kahirap yung pagdaanan nila? Sa atin po, yung ating pong ospital sa Pasay po, sa ngayon po ay 3. 2 private po at saka isang pampublikong ospital na itinayo po yan noong 1969 at na-develop po noong 1977 sa pamumuno po ni Mayor Pablo Cuneta. At naitaas naman po ang antas ng kalidad at naipataas po ang ating ospital, naging 7th floor sa panahon po ni Congressman Lito Rojas at Mayor P.W. Trinidad. At yan naman po ay may nagawa naman po yung ating pong mayor na dati na si Tony Calixto, nalagyan po ng mga CT scan at saka MRI, nadagdagan po tayo ng mga medical equipment. Subalit, yan po umaabot na po ng 11 years na. No? 11 years ago na. At sa ngayon po ay wala pa po talagang naidadagdag sa ating pampublikong ospital. At ang daing nila ay kulang po sila sa libreng gamot. At wala po kaming ordinansa na gusto naming matupad kung sakaling tayo na po ang maging ina ng lungsod ng Pasay. Gusto po namin magkaroon ng bagong ordinance na pag ikaw'y taga Pasay, ay kailangan po zero bill. Wala po kayong babayaran kahit 5. Ayun. Maganda. Maganda po yun. Pero anyway, ulitin ko lang po yung tanong ni paring RJ kanina for you, Vice Mayor, no? Opo. Kung si Mayor ay health and yung education, sa inyong kapasidad po, kung halimbawa papala rin na maging Vice Mayor
what other help that we can extend sa ating mga kababayan maliban po sa education and yung health? Opo, Master, una po, no, i-explain ko lang po in a brief facts po. No? Apo. Ang Vice Alcalde po kasi, ang kanya pong role ay bigyan po ng pondo ang ating pong Chief Executive. Ayun. Kami po sa Konseho, as a whole, with my councilors, kami po yung nagbibigay ng alokasyon sa mga pangarap at mga proyekto na gustong gawin po ng ating alkalde. Ang ating pong alkalde na si Yorme Wawi Manguera, ang pangarap niya po ay magkaroon po ng isang maganda at modernong ospital. Sisiguraduhin ko po bilang isang vice-alkalde na maipapasa po yan sa aming pong termino bilang mayor po at vice mayor. Katulad din po ng kanyang pangarap ng isang magandang paaralan para sa aming kabataan, sa mga kabataan at future leaders ng aming lungsod, sisiguraduhin ko po yon na yung sapat na pera. Actually, may pondo po kami ng paaralan namin eh. 2016 po o 2010, meron na po kaming pondo dyan. Nilagak po yan sa trust fund. Ngayon po, hindi po yan ginalaw ng napakahabang panahon. Oh. So, siguro po, una po namin gagawin ni Yorme, Wawi Manguera, ay pagdating po namin sa City Hall, una po namin hahanapin yung pondo at yun po ang magiging pondo namin para gamitin po sa eskwelahan. At idadagdag ko po yung ating, naniniwala po kasi kami ni Yorme, na kung yung pong kabataan ng lungsod ng Pasay, pagkatapos po nila mag-aral, dapat po meron na po silang nakaabang na trabaho. Okay, maganda. Opo. At Yorme, ang plano po namin is magdagdag po ng mga kurso sa aming paaralan. Kasi konti lang po yung kurso namin doon, Master eh. Opo. Parang RJ. Limited lang po. Siguro sa aming pong panahon, isa po sa magiging plano po ni Yorme na sinabi po sa akin, sabi niya sa akin, Vice, kailangan dagdagan natin ang kurso ng ating pampublikong paaralan para mas marami tayong mga kabataan na ma-encourage mag-aral at pwede natin silang ibigay. Bigyan ng trabaho sa abroad at saka lokal po dito sa Pilipinas. Okay, maganda. Sige po. Meron pa Mayor. po, one thing, Master, tsaka parang Jay. Alam niyo po, ang amin pong yung City University of Pasay ay meron pong pondong 1 billion 1 billion. pesos. Year 2014. Dahil yan po ay binenta yung aming properties sa reclamation na 12,524 square meter. At yan po ay naka-joint venture po sa SM, Prime Holding, sa halagang 1 billion pesos. Kaya po yan ay ang kanila pong agreement. Hindi pa po ako konsyal noon. Dahil 2016 po ako naging konsyal. Iyan po yung nangyari ang bentahan na yan, 2014. Pero siyempre, ating binabasa at binabalangkas kung ano ang magiging sagot sa ating mga kaproblemahan tungkol po sa University of Pasay dahil ang ating pong pampublikong University of Pasay ay kulang-kulang na po din ng 50 years yan eh. More than 40 years na po yan, panahon po ni Mayor Pablo Cuneta. Kaya po hinahanap natin ang kasagutan kung paano po natin itatayo yung moderno na City University of Pasay na pag-alaman po natin at nakita natin ng ordinansa na iyan po ang 1 billion na yan ay allotted lang po para gawin po ang ating City University of Pasay. Yan po hindi pwedeng galawin at hindi po pwedeng gastusin. Yan ay para po lamang dyan. At kung hindi ako nagkakamali, noong 2016, hindi pa rin po ako konsyel noon, ay nagkaroon na po sila ng acknowledged na pinapaalam na po nila na itatayo na po yung CUP na bago. Pero almost 10 years na po hanggang ngayon ay hindi pa ho na itatayo. Ayun. Hindi pa napapalitan yung ating City University of Pasay. Kaya po, kung tayo na po ang magiging alkalde, agad-agad namin ihahanapin kung nasaan po yung 1 billion pesos na yan na allotted para So po ito sa po, atin. Mayor, baka mamaya wala na po yung 1 billion na yun. Baka napamigay na sa ayuda. Sa tingin ninyo, nandyan lang yun? Sana po. Minsan po, naitanong ko po yan. Opo. Master, no? Naitanong ko po, magkaiba ang sagot ng ating mayor at iba rin ang sagot ng ating treasury department. delikado tayo Magkaiba dyan, po.
Siguro po, ang mangyayari ay para mapatunayan natin, pabubuksan ko po sana, hayaan ko na lang, hintayin ko na lang na tayo maging alkalde na nandun sa ng Ayun. Pasay para mabuksan. Yung Madali po na lang yun. natin. Madali na po lang. yung makita. Opo. May follow-up question natin sa paring RJ. Napansin ko, mas magiging maganda talaga pag nagtutulungan yung mayor Yes, at vice. tandem talaga. Magiging maayos ang magiging maayos ang syudad. Tsaka napansin ko yung sinabi ni Ma'am na maganda yon yung pag-aaral. Wala nang dahilan para meron tayong mga kabataan na napapariwara dahil nag-aaral na lahat ng libre. Ayun ang Number one yun. pinakamaganda part. Number Tama one po. yun. Pero ito, ang susunod na tanong ko, pinag-uusapan naman natin yung pera eh. No? Opo. Pinag-uusapan natin yung pera. If ever given a chance na kayong pong dalawa ay pala rin, papayag po ba kayo na ipakita lahat ng ginagastos ng gobyerno ninyo sa inyong mga constituents? Kumbaga magiging transparent tayo sa lahat ng gastos, even a single cents? Tama po. Willing na willing po ako dyan at bukas na bukas ang libro natin. Hindi ho natin kailangan itago dahil obligasyon natin at karapatan naman ng bawat isang pasayenyo na malaman at maintindihan kung nasaan na po ang pondo ng Kaban ng Bayan. Itong taon po na to, year 2025, kami po ay may pondo na 9 billion 330 million ang aming budget po nitong taon na to. At iyan po ay kung kami na po ang nakaupo, gusto po namin ay naka-live ang ating mga budget hearing para maunawaan. Siyempre, yung ating committee hearing at saka yung ating session, gusto po namin lagi naka-live. Pati po yung bidding ng ating ibang mga proyekto at programa, gusto po namin naka-live para may transparency, accountability, at higit sa lahat may check and balance. Ayun, parang maisog Parang maisog din yung paglalaban eh. But anyways, kayo po, Vice, in support po doon sa statement ni Mayor. Apo, alam niyo po, Master, kung bakit po nasabi ni Yorme yun. Kasi siya po ngayon ay konsihal. Apo. Last term niya na po, lahat po kasi ng mga sessions nila naganap po sa isang pribadong hotel. Pero Kung kasama saan- naman si Kasama po. Kasama po. Doon po nagaganap yung kanilang budget hearing. So, nare-restrict po ang pagbisita, paring RJ, ng ating mga kababayan. Pero siyempre po, ang kanya pong direksyon sa akin na sinabi, sabi niya, Vice Mayor, pag tayo na ang nandyan, dapat kayo ay bumaba sa tao at ipakita nyo sa tao kung paano natin ginagastos ang pera. Kaya po, Master, to answer that question, I fully support the answer of our Mayor Wawi Manguera that we have to let the people of Pasay know that we are using the people's money, every cent of the people's money in good or in a proper project na Okay. gusto po ng ating alkalde. Ayun. So, transparency po and good governance ang gusto po namin para sa aming mga kababayan. Uhaw na uhaw po ang aming mga Ayun. kababayan sa transparency. Ngayon kasi, sa sobrang dami ng tumatakbo, pare-pares yung pangako na naririnig. Kayo po ba, kung halimbawa, kasi ang dinidemand ng mga tao ngayon, pag hindi mo natupad ang pinapangako mo, magre-resign ka ba? Kayo po, Ako po. okay lang po sa inyo yun? Ako po, Master. Yung pinapangako, pare. pag hindi natupad, magre-resign? Sinasabi ko po, pag hindi po namin nagawa ang aming sinabi at pinangako, bababa po ako ng aking tanggapan. Ayun. Si Vice. Ako po, umagri din po ako sa aking Yorme. Kung siya po ay bababa, ako din po ay bababa. Pero Master, hindi po namin pababayaan yun. Ayun. Si Yorme po ay tatlong termino pong konsehal. Apo. Si Vice Mayor Bong Tolentino po, paring Arjen, ako po ay 5 beses pong naging konsehal Ayun. at naging vice-alkalde po. So, ibig pong sabihin, kami po ay talaga nagtatrabaho. Ang hiningi nga po namin sa aming mga kababayan, bigyan po kami ng tsansa. Yes. Oo. Bigyan po kami ng tsansa. Isang termino lang po. Katulad po ng sinabi ng aking Yorme, bababa po kami kung hindi po namin kaya. Pero Master, imposible po. Natanong ko lang po yun Workaholic para po. to Workaholic answer lang ito mga query ng ating mga kababayan Opo. na nagko-comment. But anyway, alam ko naman po na kayo talaga hindi nyo pababayaan yung mga Hindi po. mandato kung sakasakali man. Pero ito, sa akin, siyempre meron pong dahilan kung bakit kayo tumatakbo, no? Meron pong dahilan. It's either may nakikita kayo na hindi na actionan
or hindi nasosolusyonan ngayon na parang kayo ang gusto nyo, ang gusto nyo, kayo ang gumawa nun. Opo. So now, ang tanong ko po, ano po ba sa tingin nyo yung mga problema sa Pasay na idinadaing ng inyong mga constituents na hindi po nasusolusyonan ng, halimbawa, kasulukuyan? Ano po? Halimbawa, baha or anything like that? Una po, yung madilim at marumi. Ito po. Kahit na sabihin po natin na sinasabi nila na nagkaroon na daw po kami ng isang maunlad na bayan o lungsod, ay hindi po nagiging sapat yung nagagawa ng aming nakaupo ngayon, nakasama ko rin naman po. No? At naging ako'y bahagi ng kanilang team. Subalit, ako po'y maliwanag sa aking nakikita na hindi po sapat ang kanilang ibibigay na serbisyo. Dahil yung amin pong ginawa nila sa panahon ng 2017 to 19 ay nagkaroon po kami ng FA o Financial Assistance sa ating mga estudyante na nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Pero yun lang ang kaya nilang ipagmalaki. Dahil yun lang po ang nakabulag sa ating mga kababayan, yung pagbibigay po ng FA. At iyan po hindi po matatanggal, hindi po maaalis, hindi mababawasan, pero pwede po namin dagdagan dahil meron pong 1,000 kada buwan ang bawat isang estudyante na qualified na pasayenyo. At iyan po ay ang kanilang unang fear na baka kung kami na po nakaupo ay matanggal. Hindi po namin gagawin yan. Ayun. Dahil yan po ay... Promise? Promise. Promise po and swear. Na hindi po namin tatanggalin yan at dadating ang tamang panahon na dadagdagan pa po namin yan. Ayun. At ang kadiliman ay hindi pa rin po nila lubos na nagagampanan. At ang kalinisan ng buong lungsod ng Pasay ay hindi pa rin po nila nagagawa ng paraan. Sa loob ng 15 taon na sila po ay nagpalit-palit ang magkapatid at nakita po namin na maraming kulang na hindi ho naman ito sinasabing wala silang nagawa. Yes. Meron po sa loob ng 15 taon, maaari po bang walang nagawa? May nagawa. Nakukulangan lang po kami. Ayun. Kung ano po ang hindi nila nagawa, iyon po ang aming pupunan. Ayun. So ito, question ko po regarding dyan sa reclamation. Kasi hindi ko po alam yung pulso ng mga taga-Pasay kung approve ba sa kanila yung reclamation or disapprove. Sa inyo pong pananaw, ano po ang advantage at magiging disadvantage ng reclamation dyan sa may MOA? Ang reclamation po ay malaking bagay para po sa kaban ng bayan. Dahil kapag po yan ay natapos na, natambakan na sa year 2028, tataas po yung aming budget. Yun. Subalit, marami nakikipaglaban ng mga ating mga ordinaryong mamamayan dahil ang kanilang kinatatakutan, dahil naniniwala po sila sa kasabihan na ang dagat ay mananatiling dagat. Correct. So, kung dadating ang panahon na magkaroon po yan ng problema, siyempre yan po yung responsibilidad ng ating mga LGU na kumakatawan dahil sa pag-aaproba. At ako'y isa po. Isa po ako sa naging kasama at naging bahagi dyan. Ayun. Pero, ibig sabihin nga po, tataas ang kalidad ng pondo ng ating lungsod. Subalit, ang takot ng sambayan ng Pasayenyo ay hindi natin mawawala yon. Dahil nga po, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na ang dagat ay mananatiling dagat. Sana naman po, wag dumating yung ganong panahon at pagkakataon na walang mangyaring masama sa lungsod ng Pasay. Wag sana lumubog ang Pasay. Okay. Wag sana po. Pero, what's your thought about it, Vice? About the reclamation? Do you have anything in your mind? Actually po, nung ako ay konsehal, naging parte po ako ng reclamation. At ako po ay nag-agree. Dahil ang aking pong paniniwala dyan, magge-generate po ito ng income sa ating city. At pangalawa, pag tumayo na po yan, magge-generate po ito ng employment sa ating mga Pasayenyo. Correct. Dahil ang kailangan po dito, implement po namin yung aming ordinansa na dapat kung ikaw ay Pasayenyo na negosyante,
dapat ang empleyado mo manggagaling sa Pasay. Ayun. So, yan po ang binili ni Yorme Wawi Manguera sa akin. Sabi niya, Vice Mayor Bong, dapat mong i-implement, dapat mong Prioritize. i-revisit ang ordinansa o ang batas ng employment ng mga pasayenyo para dito sa development. So, Tama. sinabi ko po sa ating Yorme, babantayan po natin yan na sana at ihigpitan po natin yung ating ordinansa Yan. na dapat kung ikaw ay negosyanteng pasayenyo, ang empleyado mo dapat pasayenyo. Pasayenyo din. Kasi 70%. Okay. si Yorme po Maganda, ang gusto niya, hindi po siya kasi naniniwala sa dole out. Yan po para sa amin ay quote-unquote, yan po ay isang early vote buying po para sa amin, lalo na po ngayon. Disadvantageous po ang ayuda sa mga kandidato na walang pera at na wala sa posisyon. Dihado. Dehado. So ang kanya pong direksyon, pag tayo na ang nandyan, dapat trabaho ang ibibigay natin sa ating mga kababayan. At sinabi ko nga po kay Yorme, gagawa po tayo at ipatutupad po natin yan. Okay. So, maganda yung mga narinig natin sa mga kababayan natin dyan sa Pasay City. Kayo na po ang humusga. Now, gusto ko po manawagan kayo doon sa inyong mga constituents. Simulan po natin kay Mayor Wawi. Salamat po, Master. Paring At- JR. Ano rin po, last message din po ninyo para sa ating mga kababayan. Gustuin po natin na makakasama kayo na matagal. Medyo limited po ang oras natin. Opo. So now, it's your time po. Manawagan po kayo sa mga pasayenyo. At kung ano po ang gustong sabihin niyo po sa kanila. Salamat po sa inyo, pare at saka Master. Opo. Ito po ang inyong abang lingkod, Councilor Edith Wawi Manguera na tumatakbong alkalde ng lungsod ng Pasay. Kami po ay naandito sa inyong harapan, hindi po para sa sariling laban. Ito ay laban ng sambayan ng Pasayenyo at ito po ay ang nais po namin ay sana kami po ay pagbigyan ninyo. Isang termino, nakikita ninyo ang pagbabago ng lungsod ng Pasay. At kami po'y nangangarap na isang araw ay isigaw ng sambayan ng Pasayenyo na wow Pasay, bagong Pasay. Yun. Siyempre, Vice Mayor Bong. Yes, una-una, Master, maraming salamat at paring RJ, no? Sa mga minamahal po naming mga Pasayenyo, Luzon, Visayas at Mindanao, nandito po ang inyong Okidok Bong Tolentino na kandidato bilang vice-alkalde ng lungsod ng Pasay. Ako po ay lumalapit sa inyo at humingi po muli ng inyong pagtitiwala na alam ko naman po na nasubukan nyo na po ang serbisyong Bong Tolentino. Uulitin ko na lamang po dahil alam nyo na ang ating mga proyekto ay puros napapakinabangan ng ating mga kababayan. So kung kayo po ay pipili ng vice-alkalde, piliin niyo po yung may galing at talino. Yan po si Vice Mayor Bong Tolentino. Serbisyo, hindi negosyo ang hatid ko sa lungsod ng Pasay.